Ang maringgal na handaan ng pagbabalik nagsimula ang lahat sa isang gabi ng karangalan at kalabisan sa Maynila. Ang bahay ay kay Kapitan Tiago, Don Santiago de los Santos, isang Pilipinong walang hanggang yumuyukod sa kapangyarihang Kastila, isang social climber na ginamit ang kanyang yaman upang makisama sa mga opisyal at praile. Ang kaganapan ay ang handaang salubong para sa binatang nagbalik mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa, si Juan Crisostomo Ibarra, Imagsalin. Si Ibarra ay hindi lang mayaman, siya ay ilustrado. May malawak na pag-iisip, may pangarap at puspos ng pag-ibig sa bayan. Ang unang taong nais niyang makita ay ang kanyang minamahal mula pagkabata, ang kaisa-isang Maria Clara, ang dalagang Pilipinang sinasabing mayumi, mapagdasal, at mistulang inukit mula sa dalisay na alabaster. Ngunit ang hangin sa malaking bahay ay hindi lamang amoy masasarap na pagkain. May bahid ito ng tensyon at pagkamuhi. Ang mga bisita, mula sa matatayog na Kastila hanggang sa mga mayayaman, ngunit sunod-sunurang Pilipino, ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng lipunan. Ang tilaok ng pagtatagis, the snarl of contempt. Sa gitna ng pagbati at maling paggalang, biglang lumitaw ang isang matandang praile, Padre Damaso Verdolagas. Si Damaso ay dating kura paroko ng San Diego at kilala sa kanyang pagiging talamak magsalita, malupit at arogante, isang perpektong halimbawa ng kapangyarihang pari na naghahari-harian sa bansa. Sa halip na magbigay galang, lantaran at walang pakundangan niyang ininsulto si Ibarra. Ipinangalandakan niya na walang silbi ang pag-aaral sa Europa, na ang lahat ng kailangan ng Pilipino ay nasa ilalim na ng kanilang koronang Kastila. Ipinamukha niya kay Ibarra na ang pagiging Indio, Pilipino, ay likas na mababa, at ang mga ideya ng pagbabago ay pawang kapalaluan lamang. Isang malalim na sakit ang tumusok sa puso ni Ibarra dahil sa kanyang pag-alis, matalik na kaibigan pa ni Don Rafael ang pari. Ngunit nagtimpi si Ibarra. Nilunok niya ang insulto at nagpa siyang umalis ng maaga, dala-dala ang pagtataka. Bakit ganito ang pakikitungo ng pari sa akin? Gayong tapat ako sa aking alaala ng aking ama. Ang pagbubunyag ng kalupitan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, sa gitna ng kadiliman at kalsada, nilapitan siya ng isa pang panauhin, si Teniente Guevara, isang matanda at tapat na opisyal ng Guardia Sibil. Dala ni Guevara ang bigat ng katotohanan, at siya na mismo ang naghayag ng pinakamaitim na lihim. Sinabi niya kay Ibarra ang tunay at kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama, si Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael ay hindi namatay sa karaniwang sakit. Siya ay iniharap sa hukuman, pinaratangan ng pagiging erehe at pilibustero, dahil sa pagtulong niya sa isang bata laban sa isang abusadong Kastila na aksidenteng namatay. Ang nagpabigat sa kaso, walang iba kundi ang walang awang pag-atake at paggawa ng testimonya ni Padre Damaso laban kay Don Rafael. Pinagsamantalahan ni Damaso ang kanyang kapangyarihan sa kumpisalan at pulpito upang siraan at wasakin ang reputasyon ng matanda. Namatay si Don Rafael sa selda, nag-iisa, habang hinihintay ang paglilitis na kailan may hindi dumating. Ang paglapastangan sa bangkay, the desecration. Sa pagpunta ni Ibarra sa San Diego, dinalaw niya ang sementeryo, ngunit wala roon ang puntod ng kanyang ama. Doon nalaman niya ang pinakahuling yugto ng kalapastanganan na isinalaysay ng sepulturero. Sa utos ni Padre Damaso, inihukay ang bangkay ni Don Rafael dahil daw ang isang erehe ay hindi karapat-dapat ilibing sa banal na lupa. Nang tumanggi ang sepulturero na itapon ang bangkay sa libingan ng mga insik, inutos na lamang sa kanya na ipatapon ito sa lawa. Motibasyon. Kapayapaan. Bago ang hukay. Sa puntong ito, mga kaibigan, tumindig ang balahibo ni Ibarra. Ang puot at sakit ay nag-alimpuyo sa kanyang dibdib, na tila handa na siyang mag-alsa at maghigante. Ngunit nagdesisyon si Ibarra. Alalahanin niya ang mga pangarap ng kanyang ama para sa Pilipinas, ang pag-asa sa edukasyon at karunungan. Pinili niya ang landas ng mapayapang reforma at pagbabago, sa halip na ang mabilis at marahas na paghihiganti na tiyak na magpapahamak sa kanya. Ito ang kanyang motibasyon, ang baguhin ang sistema, hindi lamang ang maghiganti sa isang tao. Ito ang simula ng kanyang misyon, ang pagtatayo ng isang paaralan, isang tanggulan ng liwanag laban sa kadiliman na kumitil sa buhay ng kanyang minamahal na ama. Ngunit handa ba ang lipunan at ang mga praile sa liwanag na nais niyang ibigay? Iyan ang ating aalamin sa susunod na bahagi.
Ang proyekto ng reforma at ang kontradiksyon, The Reform Project and the Contradiction. Ang liwanag sa gitna ng dilim, ang pangarap na paaralan. Matapos ang kalungkutan at galit, dinala ni Ibarra ang kanyang mga pangarap sa kanyang bayan, ang San Diego. Dito, siya ay nagbalangkas ng isang dakilang plano, ang pagtatayo ng isang modernong paaralan. Sa kanyang isip, ang paaralan ang magsisilbing fortress, tanggulan ng kaisipan, ang lunas sa kamangmangan na ginagamit ng mga mapang-api. Ginamit niya ang yaman ng kanyang angkan at ang kanyang koneksyon sa Kapitan General na sumuporta sa kanyang adhikain upang isulong ang proyekto. Ngunit ang liwanag ay may kasabay na anino. Ang kanyang ambisyon ay agad na sinabotahe ng mga pare. Si Padre Damaso ay umalis na, ngunit ang pumalit sa kanya ay si Padre Salvi, isang tuso, tahimik, ngunit mas mapanganib na kura paroko. Nakita ni Salvi at ng buong klero ang paaralan ni Ibarra bilang isang banta sa kanilang kapangyarihan, dahil ang mga edukadong Pilipino ay hindi na nila madaling mapapasunod. Ang dalawang landas, reforma laban sa revolusyon. Habang abala si Ibarra sa mga plano para sa gusali, ipinakilala ang isang mahalagang tauhan, si Elias. Si Elias ay isang misteryosong piloto, bangkero, na may marangal na tindig. Siya ay may malalim na kasaysayan ng pagdurusa. Ang kanyang pamilya ay nawasak din dahil sa kawalang katarungan. Sa isang serye ng matatalim na pagtatalo, inilatag ni na Ibarra at Elias ang dalawang magkasalungat na solusyon para sa kaligtasan ng Pilipinas. Ibarra, ang landas ng reforma. Siya ay naniniwala sa pakikipag-usap sa gobyerno, sa pagbabago mula sa loob, at sa pagtitiyak na may mabubuti pang Kastila na handang tumulong. Elias, ang landas ng revolusyon. Naniniwala si Elias na huli na ang lahat para sa mapayapang reforma. Ang karahasan at pagtatayo ng sariling pamahalaan ang tanging daan dahil ang mga Kastila ay hindi kailanman bibitaw sa kapangyarihan ng walang laban. Kahit magkaiba ang kanilang paniniwala, nagkaisa silang tulungan ang isa't isa dahil iisa ang kanilang pag-ibig sa bayan. Si Elias ang naging anino ni Ibarra, ang nagbabala at tagapagtanggol. Ang inang bayan na baliw, ang trahedya ni Sisa. Sa kabila ng mga politikal na talakayan, ipinakita ni Rizal ang pinakamalaking mukha ng pagdurusa ng bayan sa katauhan ni Sisa. Si Sisa, ang simpleng ina na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak, ay sinasalamin ang inang bayan. Ang kanyang dalawang anak, sina Basilio at Crispin, ay nagtatrabaho bilang mga sakristan upang makatulong sa kahirapan at makatakas sa kanilang abusadong ama. Ngunit ang simbahan ang nagdala ng matinding trahedya. Si Crispin ay pinagbintangang nagnakaw ng pera ng kura. Pinahirapan siya at hindi na muling nakita. Ipinapahiwatig na namatay sa palo. Si Basilio ay nakatakas. Sa pagkawala ng kanyang mga anak at sa kawalan ng katarungan, nawala sa katinuan si Sisa. Siya ay naglibot sa San Diego, umiiyak, baliw at hinahanap ang kanyang mga anak. Simbolo ng pagkawala ng katinuan ng isang bansang inaapi. Ang unang babala at panganib habang umaabante ang mga plano para sa paaralan, lalo namang tumitindi ang mga banta. Ang mga alagad ng kura, tulad ng masamang Alperes, ang pinuno ng Guardia Sibil, na laging kaaway ni Padre Salvi, ay nagiging kasangkapan sa mga masasamang balak. Si Elias ay nakapagsiyasat sa mga tao at sitwasyon, at nakita niyang may nakaplano ng pag-atake kay Ibarra. Ang proyekto ng pagtatayo ng paaralan, na dapat sana ay maging simbolo ng pag-asa, ay nagiging sentro ng malaking panganib. Sa puntong ito, mga kaibigan, tila ba naghahanda na ang kapalaran para sa isang matinding paghaharap? Magtatagumpay ba si Ibarra na makaiwas sa bitag? O tuluyan ng madudurog ang kanyang mapayapang pangarap? Alamin natin sa susunod na bahagi.